Salubungin ng umaga ng may ngiti at kaila. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning sa inyong lahat! Today is May 13, 2026 at ang oras po ay 6:36 in the morning! Yes! Oh, excited na ba kayo sa ating one-of-a-kind extraordinary activities ngayong araw? Tara na po! Awesome! At samahan niyo kami dahil mas masaya ang umaga sa... Good morning, Kuya! Bago ang lahat, puntahan muna natin si Ian na wala dito sa studio today. Broski, Ian, nasaan ka ba? At anong ganap mo ngayong araw? Yes, good morning guys! Nandito ako ngayon sa Fitness 8 sa U-Belt branch dito sa Espanya, Manila. At may tanong lang ako sa inyo, no? Sa tingin nyo ba tama yung mga ginagawa nyong core exercises katulad ng crunches, sit-ups, planks at iba pa? Kasi mamaya tuturuan tayo ni Coach Paul ng Fitness 8 kung paano ba yung tamang execution sa mga tamang core exercises. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo po yan mamaya. Salamat, Ian. Akala ko itatanong sa atin ni Ian, tama ba na hindi kayo nag-exercise? Pero ang aga-aga talaga ng ating broski mag-workout, ano? Pero bukod sa fit body, mga kasangbahay, kung ang goal nyo rin this summer ay makatikim ng iba't ibang dishes around the world nang hindi na lumalabas ng bansa, we got you! Dahil isang Mediterranean recipe ang ituturo sa atin mamaya ni Chef J.M. Sarno. Magandang umaga po, Chef! Oy, gusto ko yan. Yan, Thank you, nagbabalik Chef. Thank you so ang much. ating award-winning chef. Excited na ako kasi yung last time na inihain sa atin ni Chef, sobrang sarap. Yes. Kaya, Chef, mag-expect ako, masarap. Gusto mo mag-expect? Ako na nag-demand. Pero ito, parang healthy talaga ang lifestyle ng peg natin today. Pero matanong ko muna kayo kung may isang bagong routine kang gustong simulan ngayong anong quarter na ba? Second quarter ng 2026. Ano ito at bakit? Kasi hindi pa naman tayo huli. May panahon pa. Diba? Bagong routine. Anong Gusto ko routine? mag-routine na lagi mag-swimming. Diba? Gusto ko mag-swimming na Gusto mo nga, Kasi gusto mo naging nga bisita mag-ano. natin si yung mga Coach coaches ng ng Bert swimming. Lozada. So gusto ko siyang karirin for this year. Sige. Perfection. Swimming Pero ka. dapat, pag nagsiswimming ka daw, nagkakabisado ka pa rin ng mga Ay, wag na, batas. tama na. Yun daw yung twist. Pero ang gwapo mo ngayon, ha? Ay, Ang ganda oo. ng gupit mo, Joshua. Bagong tabas, dapat ganyan ka palagi. Ganyan dapat lagi. Mahirap i-maintain yan eh. Bakit? Yan yung hair mo ng 2022. Lagi naman ganda gumit ko. Isa na naman yung barbero. Paulit-ulit lang yan. Di naman ako nagbabago ng gupit. Ayun ang bago kong routine na lang. Maghanap ng bagong iba't ibang gupit. Shoutout mo si Louie Packing. Oo nga. Si Louie, kailangan na namin magkita niyan. Ayun. Ako, ang bagong routine ko na lang, mag-equestrian na lang. Lang. Ikaw, eh. Saan dito ka mag-equestrian? Sa Intramuros, gusto ko mag-tour ng mga ano din, mga corners. Siya, kaya doon na lang sa mga amusement park. Gusto ko magkalesa eh. Carousel. Yan na lang pala. Wala Ako dito gusto kong hacienda. ituloy yung aking jumping rope. Kaso, tinatamad kasi ko. Awesome! Paano tayo mag-uumpisa ng bagong routine? Kung lagi Sorry. tayo Mga tinatamad. problema natin. Kwento lang naman eh. Kwento lang naman. Tinatanong lang naman tayo, hindi man sinabi gagawin. Nagsabi na nga, gusto niyo pa gagawin. Kayo talaga. Ikaw, Ira. Ako simple lang, huwag akong mag-snooze ng alarm. Ah. Yung isang alarm pa lang bangon na agad. Kasi na-feel ko na mas
maganda yung bangon kapag Kapag ka nagising ko yung, narinig ko yung alarm, tapos bangon na ako agad. Kaysa yung nakalimang snooze na, 5 minutes. Hindi pa tumatayo. Hindi pa 25 minutes yun. Kaya nga, ti. Oo, tsaka wag mo na kami Dinadaya ko lang yung Sorry. Huwag mo na kami Wag mo na kami idamay. Sa magsusunod mo. May mga kasambahay, sorry commercial lang. Makasama ko sila noon, nag-sleepover kami. Tapos, nag-alarm ako. Nilayo ko pa yung cellphone ko para pagka mag-alarm, tatayo ako, kukunin ko. Ang ending, sila lang din yung nagpatay. Tapos ako lang yung tulog, sila gising na. Kaming lahat nagising na. Wala pa rin. Sorry Aga-aga pa naman nun. Pero yun, hayaan na natin yan mga kasangbahay. Dahil sabi ni Ira, yun ang bagong routine niya. No? Paalala niya sa kanya palagi na mag-snooze. Pero kayo naman po mga kasangbahay, kung may isang bagong routine kang gustong simulan ngayong 2026, ano ito at bakit? I-comment ko lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya... I-comment mo na! At this point, dumako na tayo sa ilang pampagood vibes at important advisories for today. May good news tayo para sa ating mga motorista. Bukas na kasi ang Cavite-Laguna Expressway o CALAX Subsection 3 at meron din silang handog na libreng toll fee dito. Simula yan noong May 5 at epektibo ito hanggang June 5, 2026. Dahil sa expressway na ito, 6 minutes na lang ang biyahe between Aguinaldo Highway at Governor's Drive. Ibig sabihin, ang dating 1 oras sa drive from Biñan, Laguna to General Trias, Cavite and vice versa ay 26 minutes na lang ngayon. Kaya malaking bawas ito sa traffic sa mga nasabing lugar. Mas madali at mabilis na rin ang transport and access sa mga products at services, which in turn ay makapagpalago sa ekonomiya ng Calabarzon. Kaya samantalahin nyo na po ang libreng toll fee at drive safe, mga kasangbahay. Isa niyo gusto pumunta. Ang baba na rin ng ano ngayon, diesel. At magkano na? Kahapon nagpa-diesel ako, 76 pesos. Ay, wow. Pwede. Eh, yung ano, yung unleaded, magkano na? Ay, di Nahit ko. 1 Ikaw 80 plus pa rin. 80 plus. 80 plus. O habang libre po yung toll dyan. Let's Kasi go pag sa- nagkaroon na yan ng dagdag pa yan sa gastos ulit. Saka ang sarap dumaan dyan sa Calax. Oo. Oo, ang smooth Magaang ang ng road, no? Ma-try nga So, yan. daan na tayo. Tahanan natin yung mga kaibigan nating taga-South na lagi nag-a-adjust sa mga taga-North. At eto naman mga kasangbahay, meron din akong baong balita sa inyo, no? Pinapaigting naman po ng Department of Agriculture ang paghahanda para sa pagdating ng El Nino na pwedeng makabawas o makaabala sa supply po ng pagkain sa bansa. Ilan na dyan ang pag-shift sa mga pananim na less water dependent tulad ng munggo sa mga drought-prone areas. Yung paggamit din po ng solar energy para sa irigasyon at paggamit ng affordable greenhouse at pagtatanim ng maaga. Patuloy pa rin ang National Rice Program at Rice Competitiveness Enhancement Programs para makatulong sa stable na supply ng bigas at kita ng mga magsasaka. Magbibigay rin ang DA ng mga machines, irrigation support, water-saving technologies, credit assistance at training services para sa mas high quality na mga agriculture products sa bansa. O kasi 'di ba nung 2024 nung nagkaroon ng El Nino, ang laki nung naging pinsala sa agricultural sector natin. Kung naalala ko, around 9 billion tayong, kung di ako nagkakamali, yung naging loss natin sa agricultural sector. Kaya maganda to na meron tayong ginagawang steps ang Department of Agriculture para sa ating mga magsasaka, mga fisher folks natin, para di naman sila masyadong maapektuhan. Oo, tsaka tayo. Sa atin din, di ba? Oo, magiging mahal ang bigas niyan pag nagkataon. Tama. Update naman po tayo sa presyo ng langis ngayong linggo. May price hike ng
9.47 pesos sa kada litro ng gasolina. Pero the good news, dahil may rollback ng 9.57 pesos sa kada litro ng diesel. Kaya pala, Ira. Habang 13.3 pesos kada litro naman ang ibinaba sa presyo ng kerosene. Samantala, tumaas naman ng 1.22 per kilogram ang presyo ng liquefied petroleum gas or LPG. At para po sa mga updates, manatili po kayong nakatutok sa announcements ng Department of Energy. Ako, ayan. Meron ng tipid ng konti. Yeah. Eto para naman sa ating weather update today. Wala pong tsansang umulan dito sa Metro Manila at aabot po ng 26 to 34 degrees ang temperatura. Mainit-init kaya paalala na rin po sa paggamit ng sunscreen at huwag po itong iwan sa loob ng kotse o kaya po sa may init na lugar dahil pwedeng madamage ito at hindi na siya ganon ka-effective paglaban sa init ng araw. Sabi nga kanina sa Hataw Balita, 42 degrees ang heat index today. Metro So Manila. sobrang init nun kasi kanina ramdam ko na siya pagbangon ko. Yung sobrang init na ng singaw, parang hindi siya usual na mainit. Ganon. Pati pala sunscreen, di pwede maarawan. I-sunscreen mo rin siya, no? Pero hindi nga nawawala effectivity niya pag nainitan. Siguro. Pinakalagay sa sa likod ng mga bote. Parang dapat room temp lang o kaya nasa ref nga eh. Yung iba nilalagay Not, sa ref parang place sa direct sunlight. True. Kaya mag-sunscreen ka na. Oo nga. Ka naman Next Ito kasi time, hindi naman umiinom. Pag-isipan ko kapag Pero hindi naman siya pag-itim lang. Yung damage sa skin, magkaka-sunspots ka. Ganun. okay lang, plain daw masyado Magiging yung mukha ano ko. ka na, Oh, magiging wrinkly. talaga ba? Oo. Okay lang para tumanda na yung itsura ko daw. Oh, sure. Oo, Kasi ngayon naman, mukha ka lang daw 8 years old eh. para tumanda na. Sino mag-aakala? 32 na yan. Bilangan ta. Ay, sorry! Secret nga yun. 32% chance daw to 40. 40 naman. 40% chance ang rain sa Metro Cebu at nasa 27 to 32 years old na ako. Ay, 32 degrees Celsius pala. O, huwag kalimutan magdala ng payong o kapote kung lalabas. Paalala rin na iwasang pagdugtong-dugtongin ang mga extension cords dahil fire hazard yan. Ba't naman pagdudugtong-dugtongin? Dapat isang extension lang sa socket. Eh, kasi Hindi, baka meron yung extension, nilagyan pa na extension. kasi sobrang Ay, ikli hindi daw. nakakayanin. Kaya that in-extend ng In-extend natin yung gawin extension. yan. Oo, tapos lahat ng nakasaksak electric fan, so sobrang init. Grabe yan Ito naman, may 90% chance of rain naman sa Davao at nasa 25 to 34 degrees ang init ng araw. Kaya gawing cozy at lively ang loob ng inyong tahanan dahil kapag maulan, mas prone po tayo sa loneliness o laziness. Talaga? Oo, wag rin kalimutang mag-check-in with your friends or family dahil socializing can help to boost your mood. Ganun pala yun. Ito meron ding 30% chance of rain dyan sa Baguio and around 18 to 26 degrees ang temperature. Kaya mag-ingat po sa pagmamaneho at paglalakad para hindi madulas at maaksidente. Iwasan na rin yung maulanan dahil baka makabawas pa ito sa init ng katawan na pwedeng magdulot ng sakit. Stay safe and informed, mga kasambahay. Nag-react doon? tayo, ha? Kaya nga ako rin napaharin ako eh. Ito para naman sa ating sunrise and sunset update for today. Sumikat na po ang araw kaninang 5:29 ng umaga habang mamayang 6:60 naman po ang paglubog nito. Kaya abangan nyo na yan sa mga nag-aabang ng sunset mamaya. Pero alam niyo, very helpful ha, yung maging part na ng routine natin, yung aalamin natin kung ano ba yung weather, di ba? Weather. Kaya sa mga humahabol sa ating, or humahabol ngayon sa ating live stream o nakatutok na mula pa kaninang 6 to 30, gusto namin malaman kung may isang bagong routine po kayong gustong simulan ngayong 2026. Ano ito at bakit? Share your answers down below. Down na below pa, no? Sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ibabasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, I-comment mo na! That's right!
Magandang routine yan. At isa pang routine dagdag nyo, tutok sa GMK every 6:30 ng umaga, di ba? Yan ang bagong routine. Pero isang bagong routine na rin sa mga pwedeng simulan ay ang pag-exercise. Oh, kaya para makasabay din tayo sa workout na gagawin ni Broski, puntaan natin si Ian Miranda. Broski, sino bang coach natin ngayong araw? Kaya sino ba mag-guide sa'yo sa mga exercise natin for the day? Yes guys, eto na nga, and to start with our training, kanina nabanggit ko, ang gagawin natin today ay core exercises. Together with Coach Paul. Coach Paul, good morning po. Good morning po. Yun. Coach, nabanggit natin na core exercises ang gagawin po natin. Ano po ba, gaano po ba ka-importante ang core exercises? So yun, si core exercises kasi, bago ko po sagutin yung tanong nyo, tanungin po ito sir, ano po pumapasok sa'yo pag nababanggit yung core? Ang una ko talaga abs eh. Abs yung talaga, no? core exercises. So yun, ang importance kasi ni core exercises is, yan, improve your balance. No? Okay, Yun, balance. makakatulong siya sa daily routine natin, pag mga bend, rotational, pag magpipick up ka, sa pag-upo. Sa mga gawaing bahay. Yes. And then yung posture, lalo na pag matagal ka nakaupo, no? So pag weak si core muscle natin, so yun, nadadamay yung posture natin. No? So yun, prevent din yung injuries sa lower back. Lower back pain yan, nare-reduce din yung lower back pain pagka na-hit natin yung ating core. Okay, so marami palang importance ang core exercises. At syempre coach, since nabanggit yung importance, simulan na po natin yung Sige. core exercises natin. Ano po bang una natin gagawin? So ngayon, gagawin lang natin is crunches. And Crunches. Then, after nun, gagawin natin yung Russian twist. Okay, sige coach, simulan po natin sa crunches. Ano po bang gagawin sa crunches? Okay. Anong kailangan na i-prepare? Ito po, mats, tama Yes, po ba? mats. Tapos, floor exercises lang naman to, no? Okay. Okay. So ngayon, before tayo mag-crunches, gusto ko lang muna na maramdaman mo yung core mo. Okay, Okay? sige coach. So, Kinabahan sige. ako dun Sige Hindi. coach. So yun, Paano yun? para lang maramdaman mo kung paano nagpo-function yung core mo. Okay. So ngayon, ang gagawin muna natin bago tayo mag-crunches, Okay. gusto ko mag-hollow body ka muna. Paano yun coach? Yun. Hollow So, body. Now, hihiga ka lang. Okay. Higa. Tapos, straight mo yung kamay mo sa taas. Straight yung kamay sa taas. Tapos, lift mo yung paa mo. Okay. Okay. Now, Nanginginig ka agad yan. ako coach. Ngayon, ito-touch ko po yung likod mo. Dapat walang space to. Okay? Dapat walang space. Yes. Then, i-press mo yung kamay ko, sir, as hard as possible. Sige, yan na yun. Ito Okay, na yun. nararamdaman yung core? Oo, coach. Okay. Now, Nanginginig ganyan na. dapat yung mararamdaman mo pag nagka-crunches tayo. Okay. Dapat walang space to lagi. Okay. Okay, sige, Sige, po. coach. Crunches tayo. Now, feel mo na, sir? Hindi na ako makasagot sa'yo, coach eh. Okay. Ganun pala yun. Yes. Okay, sige coach. Paano na ang crunches na? Okay, now- Parang yun palang intense na. Sige coach. So, yun. Crunches lang tayo, sir. Paano po yung crunches natin? So, So ano pong ano? Flat lang, Dapat sir. feet flat on the floor. Yes, flat on Okay, the kailangan flat daw sa floor. Okay. Okay. Tapos, ilagay mo lang kamay mo dito, sir. Okay, dito sa ano. Tapos, i-slide mo Legs. lang siya up to here. Yan. Tapos, pagbalik dito, baba mo lang ng onte. Activated na yung core natin, sir, no? Sa upper. Opo, coach. Nararamdaman? Nararamdaman Okay. nyo. Now, i-slide mo lang ng onte. Yan. Nararamdaman? Nanginginig? Opo, coach, Nakikita ko nga eh. nanginginig. Okay, good. Ngayon, gawin lang natin siya ng 10 reps. 10 repetitions. Yes. Nang ganun lang. Parang dalawa pa lang, coach. Parang ayaw na. Pero sige. So, ayun lang po yung ano. So, ang starting point ay nakahawak yung Yes. both hands sa legs po. Yes. Ano. Tapos, aabot hanggang knees. Yes. So, that's 1, 2, 3, 4. Ilan ba, coach? 10. 5, 6. Kaya pa, guys. 7, Go. 8, 9, 10. Okay. Kamusta, sir? Coach, ramdam na ramdam ko sa sa abs ko. Feeling ko Yes. magkaka-abs ako bukas. Pero ito, coach, yung importance nitong crunches tsaka kung gaano ka-importante yung tamang form. Kasi nakita ko po, ano lang kaunting movement lang. Hindi siya yung parang talagang, meron ang, ano ko po, kasi impression ko agad kapag crunches, yung parang all the way the way here, down, all the tapos way up. aangat ka. Pero Yes. dito po sa crunches natin, kaunting movement lang. Bakit mo ganun, coach? Kasi para ma-prevent natin yung excessive extension sa lower spine natin,
No? Kasi, yun nga, magkakaroon ng, pag mali yung movement, no? Magkakaroon tayo ng lower back pain. Yun yung iniiwasan natin, lalo na pag mga beginner. So, kaya ganun lang yung pinagawa ko. Kasi gusto ko muna maramdaman mo kung paano nagpo-function, paano mag-work yung core mo. So, yun lang muna. Kaya, less lang yung movement natin para yun nga, yung excessive extension ng lower back. Pansin mo, sir, pagka ganyan, pagka bumabalik ka dito, nagkakaroon ng space dito. Oo nga. Yun yung excessive na bend ng lower back mo. Which is dapat hindi nangyayari kasi masasakit yung likod mo. So, isa pong reminder is dapat pag gumihiga tayo, dapat flat. Yes. Walang space dito sa may lower back. Yes. Okay. Ganun pala Para dapat. walang tension sa lower back natin. Okay. Tapos sa ganito, coach, ano pa yung mga ano pa yung mga reminders natin? Ilang repetitions po, ilang sets ang gagawin ng crunches? Okay. Pag mga beginner, kahit 8 reps to 3 sets. 8 repetitions lang? Yes. Okay. Mga ganun Tapos lang 3 sets, Yes. tama po ba? Yung kanina, coach, parang ilan pa lang, 2 pa lang yata. Nanginginig na sa'yo, Oo, no? Nakikita nanginginig ko na. Pero yun, sa mga curious po, sa mga syempre, medyo beginners pa lang po, gaano po ka-importante yung proper form? Yun nga po, sabi ko nga po kanina is si proper form. Pagka ginagawa siya ng tama, okay siya, mag-i-improve lang yung muscle natin, na-hit natin talaga yung muscles, no? So, yun, hindi sayang yung pagod natin, no? At the same time, pag tama yung ginagawa natin, mape-prevent natin yung mga injuries natin. Okay. So, yun nga. Ma-make yung sure lower lang back natin pain. na effective ang ating Yes. exercise. Ayan, coach, move on na tayo. After po nitong crunches, syempre, medyo natutunan natin kung paano yung tamang form. Ano po bang next exercise natin? Next natin would be Russian twist, okay? Ano po, coach? Russian twist. Okay, paano po yan, coach? So, sa mga beginner, pwedeng nakaganto lang yung flat, yung Okay. paa. Tapos, lean back ka pa, konti. Okay, tapos contract yung core ulit. Grabe. Okay, tapos titwist lang natin siya. Side. Okay. So, ilalagay lang po yung kamay dito. Yeah. Hindi naman kailangan itatouch tong lapag. Hindi naman, basta ma-rotate mo lang ng konti. Okay. So, ito na yung Russian Twist. twist. Okay, Parang pag medyo iba- advanced, ganito naman. Iangat siya. Yan, tapos twist mo, sir. Uy, grabe. Yan. Hindi siya easy workout, ha? Yes. Pero Intense. nai-hit mo na yung obliques natin, which is the side muscle of abdominal area. So, ang difference niya kanina sa crunches, itong Russian twist, ano po yung mga muscles na nata-target pa niya? Yun, yung So, obliques. Yes, yung Okay. side. So, kanina, na-target natin yung upper and mid. Ngayon, yung side naman. Okay. So, sa crunches, upper and mid, tapos ito Yes. sa side. Tapos, ganun pa rin po ba? Same pa rin na ang sets and repetitions Yes, sa Russian? Ano po, for beginners, ilan pong Yan, 8 reps lang. 8 reps. And 3 sets. Ganun lang po. Tapos kapag, kunwari, medyo parang ang easy na nito, ang easy na nung ginagawa kong exercises, gaano po karami? Kailangan po ba iba po kasi ginagawa, parang gumagamit na sila ng weights? Yes, yung Okay iba. po ba yung mga gano'n? Okay naman po yun. However kasi, I suggest pagka mga bago, kunwari, naging easy na sa kanila to, so gagawin nila sunod-sunod na. So let's say, ginawa mo kanina, crunches, next natin, Russian twist right away. So 10 reps of crunches, tapos after nun, right away, Russian twist, then 10 reps, tapos pwede na tayong mag-add ng ibang exercises. Okay. Basta na-hit lang natin yung ating abdominal area. Oo, tsaka napaka-importante po talaga na proper form para Yes. hindi sayang yung pagod natin effective sa talaga. pag-workout. Oo. Yes, At totoo. yun, maraming salamat po, Coach, sa mga kasambahay natin na gusto pang makaalam ng iba pang mga exercises. With Coach Paul, mamaya meron pa tayong mga set pa ng workout. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik ang Good Morning Kuya. Welcome back, mga kasangbahay. Subtle lang, ganun lang. Siyempre, kasama niyo ulit ako. Si Ira, your munting kusinera. Baka nakalimutan niyo ako, no? Siyempre, panibagong araw, panibagong breakfast dish din ang ating susubukan. Pero bago tayo magluto, alam niyo na dapat to. I-check muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa mga palengke sa Metro Manila. May quiz kayo mamaya.
Magkano ba? Dito sa ating bantay presyo ng Department of Agriculture as of May 12, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 42 hanggang 70 pesos kada kilo. Ang local naman na bigas ay nasa 35 hanggang 65 pesos. Sa atin pong mga karne, ang beef, 380 hanggang 580 pesos per kilo. Sa mga isda naman, ang tilapia, 140 hanggang 170 pesos per kilo. Sa ating mga gulay, ang repolyo, 25 pesos hanggang 100 pesos ang per kilo. Ang carrots naman, 100 pesos hanggang 180 pesos po. Ang sayote, 45 hanggang 80 pesos. At ang bell pepper, 160 hanggang 280 pesos kada kilo. Ang bawang naman, 400 pesos per kilo. Ang mahal naman, Bi. Ang pulang sibuyas naman, 55 hanggang 120 pesos. Ang puting sibuyas, ang kada kilo niyan, 50 hanggang 120 pesos din. Ang sili, 70 hanggang 250 pesos per kilo. At ang luya, 120 hanggang 220 pesos. Ang asukal naman na washed, 65 hanggang 90 pesos per kilo. Ang itlog, 8 pesos per piece. Ang mantika, 75 hanggang 190 pesos per liter. Ayan at ang paalala natin, baka naman po sa mga probinsya ninyo, sa inyong mga local po na mga palengke, hindi naman ganito or medyo nakakaiba lang ng konti, medyo mataas siguro or medyo mas mababa ang presyo. Depende po yan sa sa presyo ng inyong mga suki po. Kaya ayan po, ito naman presyo lang naman to ng mga pangunahing bilihin natin dito sa Metro Manila. Ngayon naman, tawagin na natin ang ating special guest na magtuturo sa atin ng isang masarap na dish. Siya ay isang private chef and consultant and also a basic food safety trainer for household cook. Walang iba, nagbabalik, kundi si Chef JM Sarno. Good morning, Chef! Morning po. Bati po kayo sa ating mga kasambahay. Hello po mga kasambay. Good morning. Ayun, Chef, palit na tayo. Chef, kumusta po ang inyong gising, ang inyong morning? Okay naman. Nasarap ang ating gising. Kasi makikita ko na naman ang ating magagandang host. Eto na nga, Chef. Tapos mayroon ka na namang bit-bit sa amin na panibagong recipe. Ano ba itong Yes. recipe na to? Ano ba yung dish natin para sa So, araw for na ito? today's is the Mediterranean breakfast. So, ito ay isang dish. Basically, it's a poached egg Okay. sa kamatis. So, tinatawag nila tong shakshuka. Ayun, familiar ako dito. Mga Yes. kasambahay. Shakshuka. Shakshuka. Okay. Sige ho, Chef. Ano po bang ingredients natin for the Mediterranean breakfast na ito called shakshuka? So, para sa ating shakshuka, meron tayong onion, meron tayong tomato, egg, and then olive oil. We have here the Arabic spices. Okay. Tawag dito, Pepper. pepper and paprika, and then ating salt. Chef, matanong ko lang, ano ba tong mixture na to ng dry spices natin? So, para sa ating baharat, ito ang mixture ng cumin, coriander, cloves, turmeric, and marami pang ibang spices. So, ito yung pinakang spices ng mga Middle Eastern Anong tawag, Chef? Kanina, baharat. baharat. Yes, baharat powder. Baharat powder. O Yeah. yan, we learned something new again, mga kasangbahay, no? O tandaan nyo na yun para meron kayong ibibida. Ano to, mga spices na to? Yeah. Baharat spices. Yes. Pag tinanong ka, next question. Kung ano yan. Sige, Chef. Yeah. Start na po tayo sa Alright. Chef, sorry, meron pa pala tayong isa meron pa. tayong isa pa, ang ating roti or sa Saudi tinatawag nila itong cubes. Meron tayong flour and then water lang, mixture lang ng flour and water, and then Okay. lagyan lang natin ng konting olive oil. Okay. And then salt. Okay So, po. Sige, ayan. ano siya, tinapay, tapos merong Yes. parang tinaka-sauce niya. No? Yes. Sige, Chef, gawin na po natin. Chef, ito, saan niyo po ito natutunan ang shakshuka? Sa Saudi, 5 years ako nagtrabaho sa Saudi Wow. bilang isang kasambahay. Oh, okay. So, doon ako nag-start. Actually, hindi naman ito yung first time ko na na parang international cuisine. Pinakang una ko talagang natutunan na international cuisine is Indian cuisine. Indian. So, meron siyang mixture ng Indian. So, ang routine natin is Indian siya actually.
Oo. Kasi chef, ako medyo familiar din ako sa Indian spices. Medyo similar nga sila sa Yes. spices. Merong turmeric. Turmeric talaga yung Meron pagkakasabi. cumin. Turmeric, yeah. cumin. Ganda naman Almost natin. similar naman. Oo, almost similar. Lumabas yung Oo. other side natin. Actually, halos magkapareho lang talaga ang mga Mediterranean Mediterranean dish and- and Indian dish kasi parang halos same lang sila ng race. Okay. So, ayun, kaya almost ng mga pagkain nila is halos magkakapareho. So, ayan, mag-gisa na tayo ng ating sibuyas. Pero ang healthy ng ingredients, chef, kasi Yes. siyempre alam natin maraming health benefits yung mga spices, Yes. diba? Tapos, siyempre, meron marami tayong onion, tapos itlog is also a protein, diba? Source of protein natin. So, ang Mediterranean and Indian kasi, mostly kasi more on fresh ingredients sila Yes. and then more on mga fresh spices and then yun yung mga dry spices nila galing sa fresh spices. So, i-dry lang nila yon. So, hindi sila masyadong gumagamit ng mga seasonings like mga magic sarap. Oo nga. So, nung dumating ako ng Saudi Arabia for 5 years, hindi ako gumagamit ng ng seasoning. mga MSG. Yes. No, kaya pagdating ko dito, parang, ayun, nadala ko na siya. Oo nga. At until now, di na rin ako It's gumagamit. kind of good, no? Kasi kahit alam naman natin na na-debunk na rin yung ibang sinasabi ng ibang tao na masama sa katawan yung Yes, MSG. yes. Kasi may mga studies naman na nag-prove na hindi naman siya masama. Yeah. Basta in the proper amount. Yes. Pero may mga iba kasi na concerned talaga sila sa sodium intake nila. Ayaw din nila mag-incorporate sa diet nila ng MSG. Yes. So, maganda ito kasi pwede ka naman na mas maging malinamnam yung dish mo. Basta gumamit ka ng mga spices. Yes. More on kasi, ang lasa kasi ng pagkain nasa spices. Oo. And then, of course, nasa ating mga fresh spices like yung ating onion and garlic. Kasi parang nasanay kasi tayo na isang peraso ng bawang, isang peraso ng sibuyas, di ba? So, yung nagiging tendency niya is nawawalan ng lasa yung pagkain natin. Dahil kukunti yung nilalagay natin. Pero, ayun nga, pag pinagsama-sama mo kasi lahat ng spices, ganun din man kasi yung yung sa MSG, di ba? Like for example, yung chicken powder natin, ano Yes. bang halo niya? Kunyari, Chicken, onion powder, syempre, chicken oo. powder. So, lahat naman yun nandun. Oo. And then, meron din akong nabasa kasing studies na Ayan. yung MSG daw, yung monosodium glutamate, hindi naman daw talaga siya totally masama sa ating katawan. Pero yun nga, since Actually, ito nga, chef, di ba? Maraming glutamate ang ang kamatis. tomato, yes. Kaya pag nalalasahan nyo siya, meron siyang iniiwan na umami sa dila Yes, natin. meron siyang natural umami actually. And even naman ng ating ang ating onion and garlic, meron naman siya talaga na natural umami. So, sabi ko nga, Palalabasin lang natin through proper method of cooking. yes. Ayun. Chef, may matanong lang ako kasi dun sa pagpapakilala natin sa inyo kanina, kayo Yes rin po. po ay isang food safety officer. Ano Yes. po yun? Pwede niyo kami bigyan ng idea about that, Chef? Usually kasi sa food safety handling, tinuturo natin kung paano natin i-handle ng tama yung pagkain sa Okay. hindi lang sa restaurant, hindi lang sa mga commissary kitchen, even sa Household. personal natin, sa household natin, pwede natin siyang gawin. Kasi like before nga, nasabi ko na marami tayong mga house cook na hindi sila aware sa tamang paghahandle ng pagkain. So yun yung focus ko ngayon kasi I started as kasambahay, di ba? Oo. So marami ako nakakasalamuha talaga na mga house cook na hindi nila alam na yung manok pala na pag pinabayaan mo ng more than 4 hours sa lababo is meron siyang bacteria. Oo. So para sa kanila, I-risk mo yung health mo sa Yes. pag-double pag-triple pa nung bacteria. Yes. Na hindi mo naman nakikita, di ba? Hindi visible sa naked eye na, may bacteria na pala. Yes. Kasi niluluto mo, no? So marami kasing mga
household cook na hindi talaga nila alam. Kaya yun yung gusto kong So, pwede maging ka aware nila, sila. chef, i-hire Yes. para turuan mo sila ng food safety. Yes po. Okay. Message lang sila sa aking Facebook. So, actually, meron akong hawak ngayon na isang bahay. So, tinuturuan ko yung isang household doon na tamang preparation ng pagkain. And even hindi lang naman yung food safety, tinuturuan ko din sila kung paano yung mag-cater ng mga, maliit na events nila doon sa bahay. Like, for example, merong si boss mo, merong mga parang Bisita, bisita, ganyan. So, pwede mo siyang gawin na hindi ka napupunta sa restaurant. Tama. Para tipid din. Yes. So, mga kasangbahay, sa ating shakshuka, nakita nyo, no, naggisa si chef ng onion, tapos nilagay na rin niya yung kamatis, And then, naglagay siya ng paprika, ng pepper, at ng salt. Tapos Yes. ngayon, chef, naglagay tayo ng Water. tubig. Okay. Ang purpose natin, chef, sa paglalagay ng tubig is to... Poach the egg. Okay. Yeah. So, hindi na kailangan mag-disintegrate ng sobra yung kamatis. Hindi na masyado. Okay. Kasi gusto natin ng medyo May bite pa. may bite pa ng kamatis yung poach natin. Okay. Ayan. So, chef, ano ba yung poach na itlog? Kasi syempre, parang familiar tayo. Pritong itlog lang. Oo. Ganun. So, sabihin nila, ano ba yun? Poach? Ano ba yung nilalagay sa Simple Wallet lang, ba para to? lang- Ay, para pouch lang pala siyang- yun. Yeah. Mali. Nag-joke ako mga kasi nakitawanan niyo ako. Tumawa Minsan kami. lang may entry ako. Yes. Wala, mahina yung sound effects natin. Ayaw akong suportahan. Yan. Sige na nga. Wala, ito hindi. Wala na, Ayaw na matatampo na ako. talaga. Ayoko na talaga. Sige na nga. So, ayun na. Perfect ka Nagets na dyan. niya. So, ayan. Direct na natin yung ating egg. Okay. So, another way of preparing yung itlog natin, mga kasangbahay, ito, shakshuka. Yes, para hindi tayo laging fried egg. Kahit sa mga anak natin, lalo na ngayon, magpapasukan na, di Oo ba? nga. Pwede natin tong breakfast sa ating mga anak. Ayun. Bango. So, iiwasan lang natin na na mabasag yung yellow yolk, niya. no, chef? Kasi yun yung gusto nating Oo nga. ma-achieve, yung buo yung kanyang yolk. Ayan, tinikman na ni Chef. So, don't forget to taste your food. Oo nga. Pag po Siyempre, tayo ayaw mo naman ng bland nagluluto. yung lasa ng pagkain. Yes. Depende na lang siguro kung ayaw na masyado maalat. Yes, at ayaw ng medyo spicy. Kayo Naisip po ko, no, ba? kung- Mahilig sa spicy. Okay lang, chef. Basta controlled naman yung anghang. Kasi may iba na sobra talaga yung anghang na halos Oo. di mo na malasahan Yes. yung flavor dapat eh. Oo. Pero chef, ito gaano katagal maluluto ang shakshuka? Mabilis lang to, at least 10 minutes tapos na to eh. Okay. Pero yung itlog, ano po yung visual cue natin na luto na siya? Kasi Kapag medyo, na yung yolk natin, medyo yellowish na siya. Ayan, makikita mo Nabuo na kasi siya, nagbubo no? na siya. Like Okay. this one. Pero parang konti pang Oo. chef, konting luto pa. Yan. Alright, siguro, hihintayin ba natin po na maluto And then na? magluluto tayo ng roti. Okay, So, sige, papakita sige. ko lang kung paano Sige, chef, ginagawa paano ba yung yan? roti. So, sorry. Okay. O, di ba, nag-instant bakery na tayo dito. Imamasa lang natin siya. Actually, meron ang ating shakshuka is parang similar siya ng ating sarsyado. Oo nga. Oo. Ano lang siya, Iba lang ng marami lang style. siyang spices. Sarsyadong Yes. shakshuka. Mali. Sarsyadong itlog. Ano yun? Yun ang fusion. Sarsyadong shakshuka. Shakshuka ka, shakshakan ka ng sarsyado. Ayun, nagets na niya ulit. Ayan. Ito, chef, ang method ng cooking natin dito, ipiprito ba natin? Hindi, ano lang natin siya, parang hindi siya prito eh. Parang I-heat up lang natin i-heat up siya. lang natin Okay. siya.
So, kailangan natin ng another pan, no, Yes Chef? po. Etong shakshuka natin, okay na yan, Yes Chef? po, okay na tong Ah, ating shakshuka. kasi may carry-over cooking naman eh. Yes. Na-retain, ano nga yung carry-over cooking? Sa mga active listeners dyan, comment lang kayo. Yung mga magluluto kasambahay. na yung kanyang hit mismo. Yun. Hello, si Chef tuloy yung sumagot. Okay, so ito na tayo sa... Kasi baka sabihin nila, hindi ko alam eh. Sorry, Chef. Chef, syempre alam mo yun. Wala na, naglaro na lang kami ni Chef dito. Ganun talaga sa kusina, hindi dapat lagi kayo mape-pressure na, Yes. hala, nasa na yung mga ingredients, ganon. Kailangan ano din, may touch din ng konting fun. Ako ayoko nang masyadong seryoso sa kusina. Oo, kasi baka magalit sa'yo yung pagkain. Ganon na yung pagkain eh, no? Kasi sa totoo lang, ang pagkain kasi, nakabase sa ano mo, nakabase sa mood mo. Oo nga. 'Di ba? Pag nagluluto ang nanay natin at paggalit, tingnan mo, walang lasa. Pag galit, hindi na yung magluluto. Wala ka nang Sorry, kakainin. shout out po, Mami. So ito, Chef, to give an idea lang ulit sa mga Yes. kasangbahay natin. Paano natin ginawa itong routine natin, Yes. Chef? Ano lang naman siya, ihahaluan lang siya ng water and olive oil. And then, Saka yung flour ininid mo lang natin. siya. Ito, Chef, all-purpose flour. Yung wheat flour. Ah, okay. Yes. Pero kung wala, kunwari, hindi nila mahanap yung wheat flour. Pwede naman all-purpose flour. Okay. Hindi sila pwedeng gumamit din ng bread flour. Pwede rin naman, any flour, basta wag lang cornstarch. Ay, oo. Iba na yun. Iba kasi yun. So, saglit lang to, Yes, Chef. saglit lang siya. Ay, hala, ang galing. Kita niyo na-form So, na. ganyan sa Indian, talagang kinakamay nila. Oo nga. Ayan. May added flavor. Yes, may added flavor. Kasi yung kamay natin. Eh. So, alam mo na Saka kung kung alam. malinis naman. Oh, isa yun, di ba? Sa ginagawa, di ba, Chef? Bilang food safety rin. Yes. Kailangan malinis ang kamay bago magluto. Yes. Bago, during, and after din magluto. Yes. And of course, kailangan wala tayong mga suot na sing-sing like Oo, mga jewelry. mga jewelries. Saka yung kuko dapat malinis yan. Yeah. Ayun. Basic lang pala to mga kasangbahay. So, ganyan lang siya. And then, pag nakita nyo ng medyo nagbabubbles na siya, luto na siya. Okay. So, Saka katulad kapag meron yan. ng konting brown. Yes. No? Okay. And then later, papakita natin kung paano nila kakainin yung shakshuka. Oh, sige. Mga kasangbahay, alam ko excited na kayo kung paano yun. Pero, bibitinin muna namin kayo ng konti para mas ma-excite pa kayo. Literal na egg. Ma-excite sa ating Ma-excite. sarsyadong shakshuka. Joke lang, shakshuka lang talaga. Ay, ito na nga, Chef, meron akong tanong muna kasi curious po kami. Meron ka bang gustong idagdag na isang bagong routine mo this 2026? Kahit na hindi naman na bago ang taon, medyo Nasa kalahati. Nasa kalahati na, konti na lang, sumisilip na yung bare months. Yes. Pero, Chef, meron ka bang gustong idagdag na panibagong routine? Of course, gusto ko yung running ko sa running or walking ko sa morning. Kasi natigil ako nung na-busy ako sa trabaho. Natigil ako sa pagwo-walking. So medyo nag-lose na ako ng weight, konti lang. Okay. Pero meron na kayo, Chef, ginagawa na mga practical na steps para makabalik kayo sa pag-run? Meron. Kapag mga free time ko, ganyan, tinitry ko na siyang mag-walking ulit. Kasi ang mahirap kasi sa atin ngayon, pag nasa kitchen tayo, wala tayong oras. Yun na nga. Tsaka, no? Kahit kumain, wala tayong oras Ang kumain. puhunan mo rin, Chef, sa pagluluto, yung katawan mo. Yes. Yung malakas na pangangatawan, madalas di ka naman magluluto ng nakaupo ka. Buhat ka ng mga ingredients, Yes. ganito. Di ba? Maghapon kang nakatayo. So, kailangan malakas ang pangangatawan. That's so nice, no? O, di ba, kahit si Chef, may time para magsingit ng paglakad niya. O, tayo rin, mga kasangbahay. 10 kilometers. Una na akong natamaan dun, Chef. Sige po, maglalakad na po mamaya. 10 kilometers. Ay, ang
Ano lang po ako, pang 100 Meter. meters. Mali. Pero ito naman para sa ating mga viewers na humabol sa ating live stream. Ano, kung may isang bagong routine ka na gustong simulan ngayong 2026, ano ito at bakit? Kwento niyo po sa amin sa ating comment section dyan sa Facebook at YouTube Live. At babasahin natin yan mamaya. Kaya, I-comment mo na! That's right. O, diba? Ngayon, asa na ba yung ating mga ibang mga kasama? Gutom na ba kayo? Gusto namin na matikman kami. yung sarsyado niyo dyan. Chashuka! Shuka pala. Naririnig ko kasi kanina pa yung sarsyado. Ginawa kong isda, iba yun. Iba pala yun. Sorry. Alam niyo po ba mga kasambahay, na kapag malakas din pala ang ating core muscles, marereduce dito ang chances ng lower back pain at mai-improve ang posture mo. Nalilito ako sa nakatitingin. Kaya naman, mas madali nang gawin ang karamihan ng physical exercises dahil magkakaroon na ng improvement sa balance and stability mo. Yes, at para matrain ang ating core, balikan natin si Broski Ian and Coach Paul sa Fitness 8. Good morning ulit guys! And we're back nga dito pa rin sa Fitness 8 at kasama ko pa rin si Coach Paul to continue yung aming mga core exercises. Coach Paul, ano bang next na gagawin na natin sa ating core exercises? Medyo ramdam ko na yung abs ko. Sige po. Medyo ramdam mo na yung core mo. Oo, ramdam ko na. So next natin ay plank and mountain climbing. Okay. No? Ngayon, Sige, Coach. unahin lang muna natin yung plank bago tayo mag-mountain climbing para maintindihan mo lang kung yung biomechanics ng Biomechanics. ng core natin. So, para mas maging proper, plank muna tayo, tapos mountain climbing tayo. Okay, sige, Okay? Coach. Sige Sige, po. Coach. Start tayo sa No. plank. Yes. Paano po ba ang plank? Sige. Ganito tayong position. Okay. So, kailangan lang din natin ng mat. Matting lang ulit. Okay. Tapos, flat mo na rin. Okay. Ganyan. Gaano ka, kailangan hindi magkadikit po yung paa? Tama po ba? Yes, hindi na. Feet apart. Okay, yes. Tapos, shoulder level, Shoulder level. yung katawan. Okay. Yung elbow tsaka shoulder magkapantay. Yes po. Okay. So, sige sir, i-move kita. Okay, sige coach. Tapos, okay. Okay na yan. Ngayon, may nararamdaman ka bang tension sa core mo, sir? Oo, coach. Nanginginig nga actually. Okay. Ngayon, sir, gusto ko i-tilt mo yung pelvic mo. Okay? Meaning, tignan mo ko, sir. Ito yung glutes ko. Gagawin mo, gaganyan mo siya. Okay. Sige. Angat mo pa. Tapos, iganon mo yung glutes mo. Yan. Mas naramdaman mo, sir? Opo. Okay, good. Okay, so kailangan parang butt in. Yes. Tama ba? Yes. Butt in. Ipapasok mo yung glutes mo. Okay, habang pinipress mo yung core mo, pinagdidikit mo. Usually, yung mga ganitong exercises para sa mga beginner, kahit 30 seconds, okay. 30 seconds, Yes. okay na. Yes. Okay. Nakailang seconds na ba tayo? So, medyo nakakatagal ka na, sir. Okay siya para sa'yo. Okay siya. So, ganito lang yung form, no? Yes Butt po. in, tapos yung elbows and shoulders dapat pantay. Level, yes po. Okay. So, sige coach, teka lang ha. Kamusta, Baka sir? hindi ko kaya. Pero ramdam ko sa buong ano. Pero yung ano po niyan, target muscles yan, meron din po ba sa iba't ibang part ng core? Actually, buo po siya. Buo siyang core. Buong core siya. So, yung iba, ganito lang ginagawa, nagpa-planks lang talaga. Hindi na yung mga crunches. Kung functional lang yung gusto nilang ma-achieve. Pero yung iba, na gusto talaga lumabas yung muscle, na pagpapalabas ng abs, nag-iiba-iba ng exercises tulad ng mga ginawa nating crunches, Russian twist, yun. Pero Tapos- kung functional lang, okay na po yung plank. Okay. Tapos ito coach, kunwari magpa-plank ako ngayong araw. Ilang beses ko gagawin? For example, 30 seconds. Ilang beses ko gagawin within the Kahit day? 5 po, kung plank lang gagawin. 5 times. So, kunwari, 30 seconds ang gagawin ko, 5 beses akong magpa-plank for Yes. 30 Tapos 30 1 minute seconds. interval rest lang. Okay. 1 minuto lang ang pahinga. Yes. So, pagkatapos mo pala ng 30 seconds, pahinga ka lang 1 minute, tapos ano na ulit. Yes. Oh. Para Parang progression. mabilis. Para progression din. Okay. Tapos dito, coach, kunwari, medyo hindi na challenging sa akin yung plank. Ano bang mga dagdag, lalagyan ko ba ng weight na rin? Mag-weights na rin ba ako? Habang naka-plank? Yun. Pagka hindi na masyado sa yung 30 seconds, pwede natin taasan yung oras. Tatagalan mo lang yung Yes. oras, habaan mo lang yung Hindi oras. muna tayo mag-ano ng equipment kasi nga magiging prone tayo sa injury pagka ganun. Tsaka ito pwedeng gawin sa bahay lang, no? Yes. Mat lang ang kailangan mo, tsaka ikaw. At ayun, coach, after nitong plank natin, ano po bang next natin? Yun. Next natin yung mountain climbing. So, Yun, mountain climbing. Paano po paano yan? mo siya ginagawa kanina, naka-intact yung core mo,
So, meaning naka-activated siya, yung plank mo, di ba? Oo. Tapos ngayon, gagawa lang tayo ng movement. Magdadagdag lang tayo ng movement. Oh, sige coach, ano yan? Paano yung movement? Okay? So, kanina, yung elbow natin yung nasa mat. Ngayon, mag-extend tayo, full tayo. Okay? Tapos, level pa rin. Okay? Okay. Shoulder level pa rin. Uh-huh. Okay? Tapos, kung paano yung position mo kanina sa plank, naka-tuck in yung glutes natin. Okay? Tapos, iangat mo yung knees mo. Nararamdaman? Okay coach, opo. Ramdam Tapos, ko na. yung floor, yung feet mo, sir, iangat mo sa floor. Yan, kung ano yung grabe. nasa drive. Okay? Tapos, palit mo lang. Tapos, gagawin mo yan ng mabilis para sa mga timing. Yan. Pero dapat, kada taas ng tuhod mo dito, nag-i-engage yung core. Nararamdaman mo na nag-squeeze siya. Okay, so Ganun wala dapat. maramdaman mo na Yes. nag-squeeze. Para mas effective siya. Okay, Okay? sige, Tapos, maintain mo yung posture na to. Okay? So, tignan mo yung likod ko, sir. Medyo naka-round siya. Para So hindi naka-engage siya yung chest, core. hindi siya chest Hindi. out, no? Hindi. Naka-round ang mo, likod mo. Kasi nga, yung iniingatan natin, yung lumbar spine natin, na mag-overstretch ng ganito. Okay. Pwedeng ma-injure, gano'n? Yes. Okay. Lalo na may movement na siya. Okay. Okay? So ito parang medyo kuba ng konti Yes. tayo. Tuba na onte. Para ma-protect yung spine. Yes. Okay. Sige, go, sige, run po tayo ng isa. Okay? Okay. So, gawin natin 15 reps. 15 okay? repetitions. So, 1, 2, 3. Ganun yung counting natin. Ganun yung counting? Yes, Ah, sige, 15 coach. tayo. Sige, coach. Okay, sige, sir. Okay. Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kamusta? Okay. Grabe coach, hindi pala siya biro lang din. Yes. Intense, no? Yung sa core. Tsaka meron nararamdaman din ako sa shoulders, Yes. sa arms Kasi din. naka-contract siya. Nakaganon, okay. Tapos coach, ito anong mga benefit nito? Anong mga, kumbaga, mga muscles involved? Ano yung benefits natin sa katawan nitong exercise na to? Okay. So, yun nga. Si core exercises, benefits niya is, yun nga, yung daily lifestyle natin since functional, no? Yun, yung mga nagpapa-abs, aesthetic. Okay? Okay, oo. Tapos, so sa ano naman natin is, yun nga, yung posture, no? Maayos yung posture natin. And then yung, yan, prevent of injuries, no? Sa lower back pain, less. Yun. Okay, injuries. Yes, yun po. Sas, yun nga, nakatulong din siya para sa mga athletic movement, no? Mas nagiging explosive tayo. Okay, napakarami palang benefits. Eh coach, sa mga gusto nilang magka-abs kaagad, pwede bang overnight? Kunwari, nag-workout ako ngayon, bukas ba magkaka-abs na ako? Gano'n ba katagal yan? Okay, si core exercise para magkaroon talaga ng abs for aesthetic, no? Okay. So, yun. Makikita mo yung result niya kung consistent ka, Okay. consistent sa exercise and diet. So, sa 3 months. Okay, 3 months. Makikita, yes. Basta ano lang din, hindi lang puro exercise, diet din. Yes, diet din. Importante rin yung pagkain. At, ayun, coach, maraming salamat po. Dahil po namin natutunan ngayon ng mga core exercises at yung mga benefits nito para rin sa mga kasangbahay nating nakasubaybay. Lalo na sa mga fitness enthusiasts dyan, tsaka mga active nating mga Yes. kasangbahay. At ayun, itutuloy lang namin ng itong mga exercises namin, dadagdagan lang namin ng reps with Coach Paul. Kaya ito mga kasangbahay, huwag po kayong alis, magbabalik kami. Sige coach, isa pa tayo. Nagbabalik! Uy! Siyempre, dito lang yan sa Good Morning Kuya. Kasama niyo pa rin ako at ang ating guest chef na si Chef JM. Pero, eto na, siyempre, oras na para i-plate ang ating Mediterranean breakfast na shakshuka with cubs or roti. Alright, Chef? Eto na, plating na tayo. Pero Chef, no, pwede namang diretso na rin dyan sa pan. Pwede Yung naman. ating shakshuka. Yes. Ayun. Pero mas maganda, i-plate pa rin natin ng mas maayos. Kasi ang unang kumakain talaga yung mata Yung natin. mata. The eyes eat first, di ba? Kasi Kahit natatakam. yes, kahit anong sarap ng pagkain mo, pag hindi gusto ng mata mo, Parang hindi ka mga, makakain. appetizing. Ganun. Yes. Ayun. Sarap naman. Then,
lagyan natin siya ng sumak. Sumak. Ayan, dumami ang ating Dumami ang sumak. ating sumak. Okay Sorry. lang yan. Ano po yung sumak, chef? Actually, yung sumak is parang berries siya. Ay, wow! Berries, chef. Yes. Ang galing naman. Hindi naman siya maanghang, chef. Hindi. siya maasim. Meron siyang parang lemony taste. Okay. Oh, okay lang yun. Okay lang kasi, no, bagay naman yung Yes. yung tangy flavor dun sa, kasi yung ating kamatis, may konting Yes. ganun And siyang meron din flavor. siyang natural umami. Alright. So, ito na po ang ating shakshuka and ang ating roti. Pero, meron pang dala si chef sa atin na ibang mga pagkain na mukhang hindi familiar sa sa paningin ng ating mga kasangbahay. Ako sa akin medyo tinanong ko pa si chef, chef, ano nga to? Sige po chef, pwede pa-guide kami sa food na po na dinala ninyo? So, ito yung ating patush salad. Yes. And then, ang ating beef kofta. Coffee. Meron tayong hummus and then meron tayong sauce para sa ating kofta. Okay. So, ulit nga, chef, medyo nalito ako. Baka magpa-quiz ka mamaya, Alright. nakalimutan ko Ito ang ating patush salad. Patush. Yes, Okay. with pomegranate. Ano po, chef, sorry, ano po yung mix ng mga gulay na nandito? Ano lang siya, tomato and cucumber. And then, naglagay lang ako ng lemon. And then, meron siyang sumac powder, which is yung ating dried berries. Yes. And then, nag-drizzle lang ako ng pomegranate molasses. Okay. Tapos, chef, itong green na herb. Parsley. Parsley. Yes. Okay. Very simple na no? Na salad. Na salad, pero galing na ibang bansa. Patush. Okay. Patush. Tapos ito yung beef kofta. Chef, paano ba natin ginawa ito yung beef kofta? So, sa beef kofta natin is minced beef lang, ground beef. So, naglagay lang tayo ng cumin, coriander powder, coriander powder, garlic, onion, and then meron siyang cinnamon powder. And then, naglagay lang tayo ng salt, pepper, and paprika. Paano po natin siya niluto, chef? Parang barbecue? So, parang lang siya, parang pan-grilled lang siya. Pan-grilled Yes. lang. Pero pwede rin naman kung meron silang griller, no? Oo, much Ihaw. better kasi yung smoky niya. Okay, smoky flavor. Yes. Tapos eto, chef, Ang yung ating hummus hummus. natin. Ito, medyo familiar ako dito. Paano po ginawa ito, chef? Ano po yung mga ingredients natin? So, ang hummus, ang ingredients niya is chickpeas, garbanzo. garbanzos, and then instead na tahini kasi medyo mahirap hanapin si tahini, naglagay lang ako ng peanut butter which is pwede siyang substitute para kay tahini. Yung tahini, chef, is sesame. Sesame. Sesame Yes, paste siya. yes. Okay. Oo nga, tsaka medyo mahal nga yung tahini, di ba? And itong sauce po na Ang ating beef sauce is kofta made of lang siya, yogurt and then a little bit of mayonnaise. And then meron siya, nag-drizzle lang ako ng pomegranate molasses on it. Sorry. Okay. Medyo Pumiyok. kakaiba yung pomegranate molasses, no? Yes. Kasi yung molasses, chef, para siyang asukal, di ba? Merong molasses ang mga asukal natin. So, i-expect natin that this is a bit sweet. Bit sweet and bit sour. Sour kasi Yes. yung pomegranate medyo sour Yeah. siya. Alright, so meron na tayong mga Mediterranean dishes for today na prepare sa atin ni Chef JM. Pero chef, sa mga kasangbahay natin na gusto naman matry ito na parang iniisip nila, parang hindi ko naman to kayang gawin kasi medyo baka hindi accessible sa akin yung mga ingredients. Kontakin ko na lang si Chef JM. Yes. Paano ba nila kayo ma-reach out, Chef? O, Ayan, message lang po paluto kayo sila. sa aking Facebook account. Meron akong page, which is ang aking Chef JM page. And then pwede din po sa aking personal page, JM Lozan de Sarno, or message po sa aking number. Ayan, nasa screen po ang aking number. Yan, kontakin nyo lang si Chef. Merong Facebook, may Instagram, may YouTube din pala si Chef. No? Yes, nag-YouTube tayo nung nasa Saudi. Ayun. Tsaka Chef, good luck din sa mga future na mga competitions ninyo. No? Thank Kung you. may mga kasunod pa kayong pupuntahang bansa, Yes. support po kami dito. Siyempre, you ang so Cook It much. Right, ang Good Morning Kuya, support po kami Yes. sa inyo. Hopefully next year meron tayo sa Thailand. Ayun. Sawadi ka. Sawadi ka na tayo. Yan, maraming salamat once again, Chef JM, for preparing this world-class dishes. Thank Puntahan you so naman natin ngayon ang ating ibang mga kasama. Lahat yan. Matitikman. Take home. Excited na Oo, kami. lahat yan gusto ko yan dahil sa masarap na breakfast natin, for sure talaga,
tataas na ang energy ko ngayon. At kapag mataas ang energy, nako, gaganahan ako mag-exercise niyan. Pero balita ko, may pahabol pa na tips and advice na Coach Paul and Broski Ian para sa atin eh. Ian, go ahead, take it away. Yes, guys! I'm still here with Coach Paul of Fitness 8. At ayun, ito na nga, Coach. Siguro na lang kaunting advice po, ano? Ano po ba yung tip or advice ninyo sa mga gustong itry yung sinubukan natin kaninang mga core exercises? Okay, so advice, no? Para sa mga beginner or starters, okay? Or advanced, pwede kayong, yun, kung gusto nyo, lalo na ngayon, summer, no? Picture sa beach, no? So yan, pwede kayong mag-start, no, sa core exercises, and then kung gusto niyo kaming makontak, message lang tayo sa FB page ni Fitness 8 U-Belt. Searchable din naman siya sa Google Maps, so pwede niyo mapuntahan, accessible naman siya. Ayun, sa mga gusto pong magpaturo po sa inyo, ano, pwede po silang mag-message sa inyo pong mga social media pages, no, ang Fitness 8. At ayun po, maraming salamat Coach Paul ng Fitness 8 sa mga ginawa po nating core exercises para sa ating abs. Feeling ko, Coach, mamaya sasakit ang abs. Pero ayun po, maraming salamat po ulit kay Coach Paul. At ayun guys, I hope sa mga nanonood sa atin, na-note nyo yung mga exercises natin for our core. At ayun, back to studio na dyan. Guys, kamusta kayo dyan? Thank you, Ian and Coach Paul. Thank you so Tuwang-tuwa much. kami sa inyo ngayong araw. At saka Thank you. nakatawa yung mga advice na shinare niya sa amin. Sabi nga ni Coach Paul, para sa mga gustong mag-beach, beach body na kayo this summer. And speaking of sharing naman ng advice, meron din akong isa-share sa inyo na heartfelt story na ibabahagi namin today. Meron kasi akong nakita na viral post mula kay Mervin Pescasio Lamoco. Ayon sa kanya, habang nasa biyahe raw siya, ay nakita niya ang isang lalaking 71 years old na talaga namang nakakabilib ang sipag. Imagine na sa gitna ng matinding init ng araw, pasan-pasan ng matanda ang isang kamang kawayan na siya mismo ang gumawa. Dahil sa nakita ni Mervin, kinausap niya si tatay at nalaman niya na ang presyo ng kama ay nasa halagang 2,200 pesos. Pero dahil hapon na at mukhang pagod na rin si tatay, sabi ni tatay, ibebenta na lang niya ito ng 1,800 pesos para lang merong bumili. Nakaramdam siya ng awa, kaya naman hindi lang niya basta binili ang kama, kundi nag-abot din siya ng dagdag halaga dun sa binayad niya. Sa halip na 1,800 pesos ang binayad niya, ay ginawang 3,500 pesos. Agad namang napaluha si tatay dahil hindi niya inakalang may bibili nito sa ganoong halaga. At hindi pa dyan natapos dahil hindi kinuha ni Mervin ang kama para maibenta pa ito ng matanda sa iba at madagdagan pa ang kita niya. Nalaman din nito na wala palang phone si tatay kaya hindi naman nagdalawang isip ang ating uploader na imbitahan ang matanda sa kanila para mabagyan niya ito ng cellphone na magagamit niya. Talaga namang na-inspire ang ating netizen sa mabuting ginawa ni Mervin nang walang pag-aalinlangan. Dahil dito, marami rin ang napahanga at gustong tumulong kay tatay dahil sa kasipagan nito sa kabila ng kanyang edad. Kaya naman maging dito sa Good Morning Kuya ay saludo kami sa kabutihang loob ni Sir Mervin na talaga namang masasabi nating Something good! Sarap naman siya. Doon mo marirealize na minsan talaga hindi rin masama yung maghangad ka ng magkaroon ng pera eh. Hindi naman dahil sa masama mong gagamitin kasi gusto mong makatulong sa kapwa. tama. Saka hindi naman yung iba nag-upload lang for the clout. May iba na talaga sila, yung pure naman yung intentions nila para matulungan yung tao. Kasi nakikita ko minsan, pag may nag-post ng mga ganyan, pag na-post na nila, may mga nagko-comments, pwede po ba malaman kung tagasan si tatay, magpapadala po kami ng pera, gusto naming tulungan. So doon lumalabas yung yung bayanihan din ng mga Pilipino, mostly lalo kapag ang post is dito sa Philippines base. Kaya nakakatuwa, nakaka-inspire. Oo. Tsaka makikita mo talaga dito, hindi ka lang ma-inspire dun sa mabuting ginawa ng ating uploader. Ma-inspire ka din dun mismo kay tatay, 71 years old. Diba? Nagdadala ng kama.
di ba? Parang imaginein mo, para lang makagawa siya ng, para lang makapagtrabaho siya at kumita siya ng pera na hindi siya gumagawa ng masama. Kahit ang bigat-bigat at 71 years old na siya, ito, sinisikap pa rin niya. Kaya nakaka-inspire pala din. yun. Oo, lumalaban ng patas. Kaya ang sarap lang sa pakiramdam na kung nafe-feel ka man ng mga tao na inaasahan mo na tutulong sa'yo, may ibang tao na willing mo na magkaloob ng tulong na kailangan mo. Kaya naisip ko, di ba, may mga napapost ka na gano'n na yung mga vendors na, yun, may mga tinitindang gano'n. Huwag na nating tawaran kasi di ba iba tinatawaran na parang hindi naman sila kasi, di ba, ang sabi nga nila, hindi naman sila nagbebenta para yumaman sila eh. Usually, nagbebenta sila for their daily needs lang talaga. Kaya kung yung konting itatawad mo na yun, hindi naman malaking kawalan sa atin at hindi naman din sila sobrang yayaman dun sa tinawad mo, di ba? Parang sakto nga lang. So, bakit ka patatawad ng gano'n? Kaya pagka gano'n, ayoko nang tumatawad. Kaya minsan may mga kasama ko na ang hilig tumawad. Parang ako yung nahihiya na. Parang, ako na lang mag-aabono niyang tinawad mo. Sobrang laking tulong nun kay tatay. Tama. Kaya Pero nalungkot ako kasi alam ko naman na gusto pa madagdagan ni kuya yung benta ni tatay. Pero parang nabibigatan kasi ako para kay tatay. Parang iniwan mo pa, nabibigatan lang siya. Baka marami siya paglalagyan. Parang yun lang naman, no? Pero makakatulong talaga kay tatay yun. Kung sana meron pang ibang bumili ng kama. Para hindi na bit-bit ni tatay. That's right! siguro ano na lang kuya, iwan na lang sa inyo, tapos ikaw na lang magbenta sa social media. Madami naman nakakita eh, kasi abot mo na lang. I-deliver, ilalamove na lang natin. Lagyan mo na lang gulong. Ang bigat kasi. Lagyan ko gulong. Tsaka manibela. Oo nga. Okay, isakay natin sa wish bag. Shout out muna sa ating mga wishers. Ang iconic wish box ay nasa Ayala Museum sa Makati City bukas. Araw po yan ng Thursday para sa isang exciting live roadshow. Abangan ang live performance ni Jack Gray, Mika Salamanca, Nobita at Lola Amor na siguradong magdadala ng good vibes at solid music experience. Kaya tara na, ayain ang barkada at i-enjoy ang live performances. See you there, wishers! That's right! Kaya na. Oh. Yeah. Ito naman, balita naman ng ating mobile dental and optical clinics na umiikot sa buong Pilipinas. As of May 13, 2026, ang Unit 1 po ay nasa Barangay Asansur Multipurpose Hall sa Season, Pangasinan. Ang unit number 2 naman po natin ay abangan nyo po sa may number 523 3rd floor M. Almeda Street, Barangay San Roque, Pateros, NCR. Ang unit number 3 ay nasa Purok 2, Barangay Dauman, Monte Vista, Davao de Oro. At ang unit number 4 ay nasa Barangay Lumbia, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang unit number 5 ay nasa Zone 1, Barangay Tabukan, Cabatuan, Iloilo. At ang unit number 6 naman po ay nasa Barangay Buanay Gym, Balamban, Cebu. Yun, sulitin nyo na mga kasangbahay kung malapit sa area nyo, no? Sana matagpuan nyo yung ating mga mobile and dental optical clinics. At syempre, meron din tayong mga MCJ Diagnostic Center and MCJ Charity Centers. Ito po yung mga schedule po nun, Ang MCJ Diagnostic Center natin, na located po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan ay 10 a.m. to 12 noon kapag Monday po hanggang Thursday. Kapag Friday naman, 5 a.m. hanggang 9 a.m. At meron tayong weekly na medical mission sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Every Monday naman po yan. Ang registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Bukas din po ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City every Monday. Ang registration time po dyan ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCJ Charity Center naman sa Parañaque City, nandyan po yan sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday po yan mga kasangbahay, 5 a.m. to 9 a.m. po. At ang MCGI Charity Center sa Quezon City na matatagpuan sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman po ang registration at ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m.
Meron din po tayong MCJ Charity Center dyan po sa Davao del Norte, mga kasangbahay. Located yan sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday naman, ngayong araw, open po ang ating charity center dyan. At ang registration time po, ay, Wednesday pala ngayon. Sorry, B. Advance tayo mag-isip. Nasa kinabukasan na tayo. Ayan, bukas po mga kasangbahay. Sensya na po. Ang registration time po dyan, 6 a.m. hanggang 11 a.m. At syempre, every Friday naman sa MCGI Clinic tayo sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Kaya po, punta po kayo ng 5 a.m. to 9 a.m. Yay! Yun, at shout out sa lahat ng nag-tune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, di ba, tinanong po namin kayo kung ano ang isang bagong routine na gusto nyong simulan ngayong 2026 kahit nasa second quarter na tayo. Narito po ang ilan sa mga sagot. Ang sagot ni James Darrell Manlapaz. Mga routine na gusto kong gawin ay ang walang iPhone or walang phone pala sa unang 15 to 40 minutes na paggising. Instead, stretch, drink water, and journal lang. Gusto kong simulan yung araw na kalmado para mas kontrolado ko yung focus at emosyon ko the whole day. Paano kaya yun? Yung alarm ko nasa cellphone, parang bili ka ng sarili mong alarm. Siguro yun lang, pang patay lang, ganyan. 15 to Alarm. 40 minutes na walang cellphone sa umaga, magandang routine yan. Ang sabi naman ni Jane Flores, ang gusto kong matutunan na bagong routine ay pagiging active sa umaga pa lang. Para sa akin, yun ang pinaka-challenging kasi tumutunganga muna ako instead na kumilos agad. Same! Yung pag titignan mo yung gripo, talagang parang wow, ang ganda pala ng gripo, parang waterfall. Sayang ka sa tubig. Ganun ako nung bata ako, yung papasok ka na sa school, tas maliligo ka na. Hindi pa ako maliligo, uupo muna ako, tas gagantayin ko pa yung tubig sa timba. Yeah. Kakawkawin mo muna yung tubig. Kasi wala pang internet. Wala pa kasi cellphone. Kaya tuloy binabasa mo yung nakalagay sa shampoo. Tapos, hindi ko nababalansehin yung switch ng ilaw. Hindi mo na ginagano, no? Ihinahapin mo kailan mamatay yung ilaw sa ref. Tas di ka nasisigaw sa harap ng electric fan. Auto-tune. Pero masarap naman kasing tumunga din, no? Kapag wala ka naman din hinahabol. Tunga nga lang pinanggalingan ng kung ano na Basta saan na sinabi. tayo napuntan? Tunga nga lang sinabi kung ano na shinare. Overshare yarn. Ito naman ang komento ni Justin De La Cruz. Ano kayang entry niya? Ang gusto ko matutunan na bagong routine ay matapos ng mabilis ang mga dapat na gawin para mas marami akong matapos. So, iba naman siya. Hindi siya tutungang. Sana ang ganda ng mga routine na naiisip nyo kasi parang mali yung mga naisip ko. Iba yata. Alam, mali. Thank you, Mga kasabahay, bukas naman, may summer care Oy. tips tayong pag-uusapan sa ating Pet Talk. Kasama ang ating special guest para po maprotektahan naman yung ating mga fur babies ngayong tag. Ay, oo nga, no? Yan. Maliban naman dyan, may new recipe din tayong pag-aaralan to level up your every meal and an affordable price. Oh, at eto, i-level up din natin ang ating self-care dahil may important health advice tayong matututunan with our guest doctor sa ating usapang pangkalusugan. Baba. Lahat ng yan ay abangan nyo po bukas kaya manatiling nakatutok dito sa Good Morning Kuya. At syempre, para naman updated kayo, huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official pages. Yun. O, sige, bati muna tayo kasi galing ako sa Natural One Salon. Nung Monday, nakita nyo, very shiny mga kasangbahay. Kaya maraming salamat sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam nyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang number 1 at gusto ko lang din batiin ang Team Reheat, sina Migs, si Apet, si Esme, si Erica, si Beng, ang mami ko at si Yuna. Salamat sa Diyos sa inyo kahapon. Batiin ko rin ng Happy Sabbath anniversary si Brad James. All the way from
sa lokal ng Aklan din, sa lahat ng mga kapatid sa lokal sa Aklan. Nakapunta ka na ba dun sa lokal sa Aklan? Sa lokal ng Boracay. Sa lokal ng Aklan. Boracay. Ay, okay. Magkaiba pa pala? Magkaiba ulit Oo, pa? kasi island yung... O, di lahat na lang sa mga kapatid sa Boracay tsaka sa Aklan. Shout, good morning po sa inyo. Buong Visayas Oh, na. Yes. Visayas na ba ang Buong mundo na. Boracay? Eto naman, binabati ko ng good morning ang Morph Aesthetics where beautiful transformation awaits sa mga nangailangan po ng beauty needs ninyo at skin needs. Visit nyo lang po ang branches po nila sa Malolos, Marilao, Quezon City, and San Jose del Monte. At i-follow nyo lang po ang kanilang social media accounts. Thank you, Miss Caroline Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. Good morning sa aking Ma'am C. Hello, Mamsi! Good morning din and thank you sa TV Dental Clinic and Dental Laboratory kahit pinapasakit ko ang ulo ng aking doktora. Kasi nag-adjust na naman ang ngipin ko, dapat locking na. Ayan! Diyan sila located sa Fort Bonifacio, Taguig City, and they also have another branch at Shaw Boulevard beside Star Mall, Shaw, Mandaluyong City. Meron din silang dental laboratory for prosthodontics. They also offer orthodontics and general dentistry. For appointments and inquiries, you may contact 0997-903-9330 or visit them on their Facebook page at TV Dental Clinic and Dental Laboratory. Tama! Tama yun! Sana ay nag-enjoy kayo this Wednesday morning and for more wholesome moments, magtunin kayo ulit bukas dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! Kuya!